Unang tugon ng pamayanan, Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new J DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Ekonomiya, politika, lipunan, edukasyon at iba pang mga isyong nakakaapekto sa ating mga Pilipino. Halika na't sama-sama nating idulog sa Diyos ang mga isyo't suliraning bayan ng may buong pananampalataya at walang pag-aalinlangan. Dito sa Abot Kamay sa Panalangin. Magandang gabi pong muli sa lahat ng ating mga tagapakinig, mga kasama at kaisa sa pananalangin na naaabot ng himpilang ito, ang CARE 104.3 The Way FM dito sa Legazpi City na umaabot sa buong Kabikulan. Kamusta po kayo? Ako po si Pastora Emmy Manzano Baligwat ng Our Father's House, Temple of Praise na muli niyo makakasama ngayon at tuwing Lunes ng gabi. Isang panibagong pagkakataon para muli nating idulog sa panalangin ang isa sa mga haligi ng pamayanan na napakalapit sa ating puso, ang pamilya. Pero muli, bago po sa ating panalangin ay ang maikling pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita patungkol sa tagubilin sa mag-asawa mula sa Efeso 5:21 hanggang 31. Babasahin ko po. Talatang 21, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginawa ni Kristo sa Iglesia. Talatang 33, kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman nyo ang inyong asawa. May mga importanteng katotohanan po ang makikita natin mula sa mga talatang ito. Una, ang basihan ng pagpapasakop na mag-asawa sa isa't isa ay tanda ng kanilang paggalang kay Kristo. Pangalawa, ang paraan ng pagpapasakop ng asawang lalaki ay sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa kanyang asawang babae, gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Tinutugunan ang mga pangangailangan at pinapangalagaan ito. Pangatlo, ang klase ng pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawa ay gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia na kanyang katawan, na pinaghandugan niya ng kanyang buhay para ito ay maging malinis at katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Isang sacrificial love. Ang klaseng pagmamahal na ganito
sa asawa ay gumagawa ng malaking pagbabago sa kanyang buhay dahil ang pagmamahal na ito ay umuudyok para lumabas ang higit na pinakamainam sa pagkatao ng asawang babae na lubos na minamahal ng lalaki dahil siya ay sumusunod sa halimbawa at panuntunan ni Kristo. Ang mga halimbawa ng kasulungat na pangyayari ay pinatotohanan ng pag-aaral na naitala sa Inquirer.net ni Gillian Villanueva, isang buwan na ang nakalilipas. Base sa recent report ng World Health Organization, tinatayang may 7.2% ng mga Filipina edad 15 hanggang 49 na nakaranas ng physical or sexual abuse mula sa kanilang mga asawa o kinakasama at least once in their lifetime. Humigit kumulang 3.1% naman ng mga Filipina edad 15 hanggang 49 ang nakaranas ng pag-aabuso ng kanilang kinakasama sa nakalipas na taon ayon sa pag-aaral na may pamagat na Violence Against Women Prevalence Estimates. Nailathala naman bago pa sumapit ang International Day for the Elimination of Violence Against Women and Girls on November 25 last year, ang report na nagmarka na ang isa sa pinakapalasak na uri ng violence against women globally ay ang pang-aabuso na nagagawa ng kanilang dati o kasalukuyang asawa o kinakasama. Ang mga kaganapan pong ito ay hindi lamang sa Pilipinas, kundi nagaganap din sa buong mundo. Napakalungkot po na ito ay taliwas sa naisin ng Diyos na maganap sa buhay ng mga mag-asawa, lalo na kung sila ay mga Kristiyano na. Kaya napakahalaga po talaga na ating idulog sa Panginoon ang mga bagay na ito sa panalangin. Ang Efeso 5:15-18 ay nagbibigay din po ng solusyon kung paano maiiwasan ang maling pamumuhay na maaari nating ilakip sa pangailangan ng mga asawang lalaki. Ganito po ang sinasaad. Talatang 15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawain niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sa ating pananalangin ngayon ay pagkaisahan po natin, una, na ang mga asawang lalaking Kristiyano ay sa buhay ang mga salita ng Panginoon na kanilang nababasa, naririnig at natututunan. Na mahalin nila ang kanilang kanya-kanyang asawa sa paraang ninanais ng Panginoon at maging modelo sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kalawa, na ang asawang lalaki na wala pang pagkakilala sa Panginoon ay magkaroon ng pagkakataon na makarinig ng mabuting balita, magkaroon ng personal relationship with the Lord, lumago sa kanyang mga salita at sumunod sa kanyang mga utos para makapamuhay bilang isang asawa na nagmamahal at nangangalaga sa kanyang asawa. Pangatlo, na ang mga asawang lalaki ay pipiliing mamuhay ng matalino, nagpapasakop sa banal na espiritu upang ang hindi nila kayang gawin sa kanilang sariling lakas ay magawa nila sa gabay at pangunguna ng Diyos at maging modelo sa kanilang mga anak sa tamang pagtrato, pagpapahalaga at pagmamahal sa asawang babae. Tayo po ay sama-sama dumulog sa Panginoon sa panalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na kami ay muli mong tinipon upang makadulog sa iyo. Nais po namin muli, Panginoon, na ilapit sa iyo ang mga bagay na hindi namin kayang gawin. Dahil ikaw po ang makapangyarihang Diyos at ikaw po ang aming Ama na pwede namin palaging lapitan, pagsabihan ng mga aming karaingan at maging na mga dinadanas ng aming mga
kapatiran. Sa gabi pong ito, nais namin ituon ang pananalangin para sa mga asawang lalaki. May panukala ka pong hinayag sa iyong mga salita kung paano sila dapat mamuhay bilang asawang lalaki o God sa kanilang pagtrato sa kanilang mga asawang babae. Alam po namin na hindi ito madaling sundin o gawin sa sarili nilang kakayanan dahil punong-puno nga po ng kasamaan at maling pagmomodelo ang mundo. Kaya po dumudulog po kami sa iyo at kinikilala ang aming kahinaan, O God. Ang kahinaan ng aming mga kanya-kanyang asawang lalaki, O God. Ang lahat ng mga asawang lalaki sa Pilipinas at sa buong mundo. Nauunawaan mo po sila, Panginoon, dahil ikaw man po ay isang ama at ikaw po ang may likha sa amin. Panginoon, hinihingi ko po ng tawad in behalf of the husbands all over the world, O God. Lalong-lalo na po sa Pilipinas, ang mga naging maling pamumuhay na humahantong, O God, sa maling pagtrato sa kanilang asawa na minsan hindi lang po nagbibigay ng kadalamhatian sa puso ng asawang babae, kundi umahantong pa po, Panginoon, sa paghihiwalay at dumadamay pa, Panginoon, sa mga anak, O God, dahil hindi nila nakikita ang tamang halimbawa ng pagmamahalan. Patawarin mo po, Panginoon, ang mga pagkakasalang ito, ang pagsalangsang, Panginoon, sa iyong kalooban. Marami po, Panginoon, sa kanila ay maaring hindi pa nakakilala sa iyo, O Diyos. Pero nais namin unang idulog sa iyo ang mga anak mong mga asawang lalaki, O God, na dumadaan sa mga ganitong pagsubok, na in as much na gusto nilang mamuhay ng matuwid sa iyong harapan, sa kanilang sariling lakas ay hindi nila magawa. Tulungan mo po sila, Panginoon, na magpasakop sa iyo at magpailalim sa iyong kapangyarihan. Sundin ang mga aral na kanilang natututunan, naririnig na mga sermon, O God, o pag-aaral ng Biblia, o sa kanilang mismong pagbabasa ng Biblia, O Diyos. Gabayan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, na ang mga natututunan nilang ito ay maipamuhay nila. Maranasan nila, Panginoon, ang nag-uumapaw na pagmamahal ni Jesucristo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At maipahayag po nila ito o maipadama rin po nila ito ng walang pag-aalinlangan, O Diyos, sa kanilang mga asawang babae. Panginoon, ikaw lang po ang makakagawa nito dahil alam mo po ang mga kanya-kanyang kahinaan ng mga anak mo. Sa panahon, Panginoon, na maaring sumusuko ang kanilang will to love their father, dalangin ko po na ang biyaya mo ang magsusustain sa kanila. Ang amazing grace mo, Panginoon, ang magsusuporta sa kanila para mahalin at patuloy na mahalin ang kanilang kanya-kanyang asawa, O God, ayon sa modelong na ipakita ni Jesucristo. Kung paano minahal mo ang iglesia, Panginoon, nang walang sukatan, nang walang hinihinging kapalit, O Diyos. Tulungan mo rin po ang mga asawang lalaki na magmahal ng ganito, O God, na magiging tanging hangarin, O Diyos, ay sundin ang kalooban mo, sundin ang panuntunan mo, O God, upang makita rin po nila magiging magandang resulta nito, O God, na kung paano ang Panginoong Jesucristo na nagmahal sa kanyang iglesia ay nagkaroon ng kakayanan, O God, ang iglesia upang mamuhay ng naaayon sa panuntunan ng Banal na Espiritu. Tulungan mo rin po mga asawang babae na nakakaranas ng pagmamahal, ng unconditional love ng kanilang mga asawang lalaki, O God, na mamuhay bilang isang tunay na babaeng tinawag mo na magmamahal din sa kanilang asawa at magpapailalim din sa kanilang asawang lalaki. Makikita ang pagbabagong nangyayari sa buhay nila dahil pareha sila ng kanilang asawang lalaki na namumuhay ayon sa iyong panuntunan. At empowered by the love that they receive from their husband, O God, ay ma-inspire sila na
mailabas ang pinakamainam mula sa kanilang pagiging asawang babae, O God, na magbibigay din ng satisfaction sa kanilang asawang lalaki. Panginoon, alam mo po, sa iyo lamang po namin ito maidudulog kasi ikaw lamang po ang mayroong kakayanan na gumawa ng ganitong kapangyarihan at pagbabago sa buhay ng mga anak mo. At nais din po namin idulog, Panginoon, ang mga ama ng tahanan na hindi pa nakakakilala sa iyo. Kung ang mga anak mo, Panginoon, ay nahihirapan na gawin ang unconditional love o ibigay ang unconditional love, ang agape love sa kanilang mga asawang babae sa panahon ng pagsubok, O God, mas lalo't higit, Panginoon, ang mga asawang lalaki na wala pang relasyon sa iyo. Kaya, Amang Diyos, dinudulog ko po na sa iyong kaparaanan, O God, ay makilos mo, Panginoon, ang lahat ng mga sitwasyon sa buhay ng mga taong ito, O God, ng mga asawang lalaking ito na hindi pa nakakilala sa iyo. Na sila man po, Panginoon, ay magkaroon ng personal encounter at magkaroon ng karanasan na sila ay maipakilala sa iyo, O God, tumanggap sa iyo bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas upang sa ganon, Panginoon, magkaroon ng laya ang banal na Espiritu na kumilos din sa kanilang buhay. Baguhin sila, Panginoon, at makayanan nila, Panginoon, na maririnig nila, matututunan nilang aral, Panginoon, mababasa nila at maibabahagi sa kanila, O Diyos, na mga alituntunin mo, na mga kalooban mo, Panginoon, na hango sa iyong salita ay maipamuhay din nila bilang ama ng tahanan. O Diyos, dinudulog ko po sila sa iyo. Dinudulog ko po sila sa iyo, Panginoon, dahil muli ikaw lang ang makakakilos para iayos ang kanilang mga landas, O Diyos, na sa muling sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, O God, ay maiakay sila sa tamang landas. Makita nila ang liwanag, O God, na nagmumula sa iyong salita sa pangunguna ng banal na Espiritu. Magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay at matutunan nila, Panginoon, ang klase ng pag-ibig na ipinahayag mo rin po para sa kanila at mailapat po nila ito sa kanilang relasyon, sa kanilang asawa, Panginoon, upang sila po, Panginoon, ay matutong mamuhay controlled by the Holy Spirit at hindi gagawa ng anumang karahasan, O God, na makakapanakit sa kanilang asawang babae, O Diyos, na magdadala rin, Panginoon, ng sakit sa kanilang mga anak, O God. O Lord, kulang ang mga salita namin para ipahayag ang ganitong hangarin, O God. Pero ikaw lang po makakagawa nito, makakakilos, O God, sa buhay ng mga mag-aasawa, O Lord, lalo na sa mga asawang lalaki, O God, bilang head of the family, na makapamuhay sila ng naaayon, O Diyos, sa iyong panuntunan at makapag-set ng example sa kanilang asawang babae, lalo na po, Panginoon, kung ang kanilang asawang babae ay hindi rin nakakilala sa iyo. Sa pamamagitan, Panginoon, ng binago mong asawang lalaki, O God, makapag-set din po siya ng example at mahango niya ang kanyang asawang babae. Madala niya ang kanyang asawang babae sa pagkilala rin at pagsunod sa iyong panuntunan. Sa huli, Panginoon, nais namin na hilingin ang banal na Espiritu, O God, na kilusin ang bawat mag-asawa para ang bawat isa sa kanila, Panginoon, sa pangunguna ng asawang lalaki, O Diyos, ay hangarin ang magandang pamumuhay, ang pamumuhay na gabay ng banal na Espiritu, ang pamumuhay na matalino at naaayon sa iyong panukala, na sumasailalim sa pagkapanginoon ng aming Panginoong Jesus, na ang susundin, Panginoon, ay ang ninanais mo at hindi ang ninanais ng kanya-kanyang sarili. Panginoon, dumudulog po kami. Kilusin mo po. Empower them by the power of the Holy Spirit to be a living witness, O God, sa mga kalalakihan na hindi pa nakakilala sa iyo, lalo na sa mga asawang lalaki na hindi pa nakakilala sa iyo. Ang mga anak mo, O Diyos, na kinasihan ng banal na Espiritu, na maging patotoo sa mga kalalakihang asawang lalaki, O God, na makapag-set ng example kung papaano magmahal na katulad ng pagmamahal ni Kristo. Pagmamahal na katulad ng pagmamahal sa sarili.
na maipaparamdam sa kanilang asawang babae, O God. Hindi lang may paparamdam, kundi maidedemonstra, O God, sa kanilang mga kilos, sa kanilang mga pag-uugali, sa kanilang mga pagsasalita, sa kanilang mga maging pag-iisip, O God, na magpapahayag ng buhay na tunay na binago at pinangungunahan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Muli ito po'y aming dinudulog sa tanging pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa patnubay at pag-oorganisa, pag-orchestrate ng Amang Diyos na sovereign, supreme, may kakayanang kilusin ang lahat ng mga bagay para ang mga bagay na hindi namin kontrol at hindi namin kayang baguhin ay mabago dahil ikaw, Ama, ay tunay na makapangyarihan, tunay na mayroong lahat ng kakayanan na wala sa sino man sa amin, O God. Kaya pinauubaya po namin ang aming mga buhay sa iyo. Higit sa lahat, ang focus ng aming panalangin ngayon, ang bawat ama ng tahanan na nangangailangan ng iyong kapangyarihan para maipamuhay ang iyong salita, maipamuhay ang iyong halimbawa na ipakita ng Panginoong Hesukristo at naitala sa iyong salita. Gabayan mo po, Panginoon. Gabayan mo po, Panginoon. At tulungan mo po ang bawat asawang lalaki. Salamat po, Panginoon, dahil ang sabi mo, sa aming pagtawag sa iyo, mayroong mangyayari. Sa aming pagpapasakop sa iyo, mayroong mangyayari. Sa aming pagtitiwala sa iyo, mayroong mangyayari. At ito po ang aming nais gawin at nais asahan, O God. Sa aming sama-samang pananalangin, O God, ay mayroong kang gagawin sa lahat ng mga asawang lalaki. Hindi lamang po sa aming probinsya, hindi lamang po sa aming bansa, kundi sa buong mundo, O God, dahil ang kapangyarihan mo ay sumasakop sa buong sangkatauhan at sa buong sandaigdigan. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin na mayroong pagtitiwala at pagpapasalamat sa dakilang pangalan ni Hesukristo, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian, Ama. Amen at amen. Salamat po mga kapatiran sa pagsama nyo sa akin at pakikiisa sa panalangin. Ang Banal na Espiritu ang magbigay sa atin ng kapuspusan para mamuhay ayon sa kanyang mga salita at makapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Hanggang sa susunod na Lunes, ito po ang inyong abot kamay sa panalangin. Pastora Emmy Baligwat. God bless us all. Langin ko sana'y dinggin mo. Ikaw ba ay napagpala sa ating sama-samang pananalangin? Muli mo kaming samahan bukas dito sa Abot Kamay sa Panalangin. Pwede mo rin kaming i-contact sa aming cellphone number 0998-043-7573 o mag-email sa info.bway@febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page na Care 104.3 The Way FM.